Tahol na parang aso. Yan ang banat ni Manila Representative Joel Chua laban kay Manila Mayor Isko Moreno. Kaugnay ng pagpapahinto nito sa ilang construction projects sa lungsod. Para bigyan linaw ang isyong yan, makakausap natin sa linya ng telepono si Manila 3rd District Representative Joel Chua. Magandang gabi po, Congressman Chua. Ay, magandang gabi po at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay. Congressman, you've called him a bully at sabi niyo po ay selective siya sa mga proyektong pinapatigil niya. Tingnan niyo, bakit ganito na lang kainit ang paninita ni Mayor Isko sa inyong proyekto na Sentro Komunidad sa Santa Cruz, Manila? Simple lang po ang sagot dahil ako po ay hindi niya naging kakampi o kaalyado noong nakaraang eleksyon. Pero Congressman, ang sabi ni Mayor Isko na the reason why ipinatigil ang proyektong ito ay dahil wala raw itong demolition permit at walang construction permit. Is this the case, sir? Alam po ninyo, sa akin pong paniniwala, kung sakasakali man pong mayroon pong problema, dapat po dyan ang tinatawagan niya yung tamang ahensya, yung DPWH. Dahil yan naman po ang implementing agency niyan at yan ay trabaho po ng implementing agency na kumuha ng kaukulang mga permit kung kinakailangan man po. Kung maalala po ninyo at sa mga kababayan po natin, ito po ay sinimula noong 2020. Nung predecessor ko po, nung mas nauna pa po sa aking congressman, si Congressman Yul Serbo. Pero nung panahon pong yun, bagamat siya yung magkakampi, magkaalyado po sila. Si Mayor Isko rin po ang mayor nun. Habang ang congressman nun si Yul Serbo, bakit po nun hindi nila hinihingin yung mga permit? Ito naman tinuloy ko lang. Dahil kinapos po ito ng pondo, hindi po ito naitayo. At nung nagkaroon po ng pagkakataon, ito nga pong 2024, akin pong ito'y pinakisuyo at tayo naman po ay napagbigyan. Ito po'y magandang proyekto na mapapakinabangan po ng distrito. Kung ang simpleng permit lamang po ang magiging sagabal, ako po naniniwala, ito naman po ay maiayos nila pero hindi naman po niya kailangan magbida-bida doon na para pong merong giyera na pinuntahan. Dahil ito po'y programa ng national government. Ito po'y nakalagay, ang pondo nito nakasaad po sa GAA. So this project, sir, is a legitimate project. Funded din po ba ito ng DPWH? Tama po, dahil hindi naman po implementing agency ang mga congressman. Ang trabaho lamang po namin ay makisuyo sa mga implementing agency, sa mga national government na mga pangangailangan namin. Kagaya po noong nakaraang buwan, ako po ay nagpunta sa DILG. Tayo po ay nangihingi ng ambulansya at saka ng fire truck para sa distrito dahil sunod-sunod po yung sunog dito. So ito po ay wala namang pinagkaiba sa ginagawa po natin. Congressman, meron din daw kayong proyekto na Barangay City Hall na nakatayo sa sidewalk. Tama po ba ito? Na-mention niyo po sa previous interviews na meron ding ibang mga barangay city hall na ganun din ang situation, nakatayo din sila sa sidewalk pero ang proyekto nyo ang pinatigil. 90% po ng barangay hall sa buong Manila nasa sidewalk. Kahit umikot po kayo. Dahil wala naman po dito talagang masasabi po nating legitimate na space para po sa mga barangay. Maswerte lang po yung iba kung meron po itong mga maayos. In fact, pati nga po yung police station dito sa Manila ay nasa sidewalk din. Puntahan po ninyo yung police station Santos, makikita po ninyo, nakabalandra dun, nasa sidewalk din. So ang punto po natin dito, kung talagang seryoso po siya sa kanyang mga nais, dapat lahat po pag-iba niya. Hindi yung pinipili lang niya, yung mga proyekto na pinatayo ko. Bakit po yung 2nd District, 3rd District at 6th District na mga nakalaban niya, yun lamang ang kanyang ginigiba. Yung 4 at saka yung 5, yan po, nakalaban po niya yan. Pero yan po, dalawang yan po kasi ay lumapit po sa kanya at nagmano sa kanya. Yung po kasi ang gusto niya, magluluhod po kami sa kanya. Na akala po niya parang Panginoon siya. Sa tingin niyo po ba nagpa-publicity stunt lang si Mayor Isko, Congressman?
Eh kung permit lang po ang kinakailangan na proyekto ng national government, bakit po kailangan gumawa po siya ng malaking eksena? Samantalang ang makikinabang naman po dito ay yung distrito ko. Mhm. Dinideprive po niya ang distrito ko. Ang issue po ngayon ay ghost project. Ang dami pong nagagalit sa flood control na puro ghost project. Eh ito po mga legitimate project. Mm-mm. Bakit po niya ito ng mga legitimate project pinagigiba niya? Eh saan po ba talaga kami pupunta? Ang sinabi po ni Mayor Isko Moreno, ipinapatupad lang daw po niya ang batas. Ano po ang reaksyon niyo dito, Congressman? Ano pong batas ang pinapatupad niya? Selective justice? Ang ibig po bang sabihin, yung ibang distrito exempted sa batas na gusto niya ipatupad? Yung mga kakampi po niya, exempted sa mga batas na, na kanyang pinapatupad? At yung sa amin lamang ni Congressman Valeriano at ni Congressman Benny Abante, yun lamang ang dapat na strictly ipatupad sa batas? Yan po ba yung klase ng paggogobyerno ang gusto niya? So moving forward, Congressman, ano na po ang mangyayari dito sa mga projects na pinatigil ni Mayor Isko? Eh tayo po siyempre, sinabihan ko po ang DPWH, maski noon pa man po, sinasabi ko kung ano mga kinakailangan na i-comply ninyo. Pero alam po ninyo, marami po talagang mga decided cases ang ating Korte Suprema na yung mga national project, hindi po yan dapat pinahihinto. Mhm. Ito po kasi ay pondo ng taong bayan. Ito po Correct. hindi naman namin pare-parehas pondo to. Alam po ninyo kung kami po talaga ito pong pagkatapos po ng eleksyon. Ito po hindi na po tungkol kay Isko Moreno o kay Joel Chua. Ito po ay tungkol na sa mga mamamayan namin sa lungsod ng Maynila. Kung kami po sana ng mga halal ay nagtutulungan, mas marami tayo dito. Dahil ako po, sa totoo lang, with all honesty, nahihiya po ako sa mga kadistrito ko sa nangyayari ngayon. For the past 2 months, wala po siyang ginawa kung hindi siraan ako ng siraan, pero ako po'y nananatiling tahimik. Pero kailan lang, dahil sumusobra na po to, talagang pabida-bida. Parang akala mo si Totoy Bibo. Sumobra na po yung pagbibida-bida niya. Kailangan ko naman pong ipaglaban itong proyekto na para po sa distrito ko. Dahil ang makikinabang naman po dito, mga kadistrito ko, Right. wala na po kaming dalawa sa posisyon. Hindi na po akong congressman, hindi na po siya ang mayor. Pero ang mga distrito po, makikinabang pa rin po dito. Congressman, kayo po ba ay willing na makipag-usap kay Mayor Isko to settle this issue? At ano po ang magiging mensahe niyo kay Mayor Isko? Ako po, simple lang po. Ako po, willing po ako na makipag-cooperate, lalong-lalo na kung ito po ay sa kapakanan po ng aking kadistrito. Pero sana naman po, wala naman pong bastusan. Dahil kami po ay mga hinalalang taong bayan para maglingkod, hindi po para mag-away. Kami po ay nandito, magamit po namin ang resources ng national at ng local, mapagsama po namin para po ito mapakinabangan po ng mga kababayan namin. Yun lang naman po yung hangad ko dito eh. All right. Maraming salamat po sa inyong oras, Manila Congressman Joel Chua.